Iniimbestigahan na ng Department of Labor and Employment ang aksidente sa isang power plant sa Pililla, Rizal kahapon. 5 trabahador ang nasawi habang 12 ang sugatan nung bumigay ang tinutungtungan nilang scaffolding. Giit ng pamunuan ng planta, sapat naman daw ang safety gear ng kanilang mga trabahador. May report si Cesar Apolinario. Maghapon magdamag ang paghuhukay sa guhong ito. Hirap man pero maingat ang galaw ng mga rescuer sa pagkatanggal ng mga bakal mula sa bumigay na scaffolding ng SPC Malaya Power Corporation. Ang mga kaanak ng mga pinaniniwalaang natabunan, nagdarasal, naghihintay ng magandang balita. Mula madaling araw, isa-isa nang na-recover ang mga labi. 5 ang hindi pinalad. Hindi dapat ganun nangyari sa kanya. Hindi mo makakapagsalita. Pasado 1:00 ng hapon kahapon nang bumigay ang scaffolding habang nililinis ng mga trabahador ang filter sa loob ng smokestack o labasan ng usok. 12 sa mga manggagawa, sugatan at isinugod sa Tanay General Hospital. Gasgas, sugat at bugbog sa katawan ang tinamo ng mga biktima. Nagpapasalamat ako, parang pangalong buhay. Bumigla siyang bumaba. Tumigil lang konti. Tapos yun, yung impact niya, nagdiridirso na siya. Nung bumagsak yun, yung scaffold, kasama na kami nun. Inintindi ko lamang yung paghahawa ko para hindi mautbalas, hindi malaglag. Sa inisyal na investigasyon, posibleng bumigay ang scaffolding dahil iba raw ang uri ng bakal na ginamit dito at hindi kinaya ang sobrang bigat. Pero pagtitiyak ng plant manager, may sapat na safety gear ang mga manggagawa sa loob ng kanilang compound. Isolated case yan, hindi naman talaga yan. Kasi that is, hindi naman parating nasisira yung para magpagawa ng kanyang mga repair. Unfortunately, nangyari lang itong incident ito. Ang employer ng mga biktima, ang East-West Contracting Services, nakikipag-ugnayan na raw sa mga kaanak ng mga biktima. Parang anak o kapatid na namin kung turingan, yun 100% ginagastosan ng kumpanya. Pero yun, inaalam pa namin kung may kakulangan o may mahinang parts na nalagay dun sa scaffolds, bakit nagkaganon. Iniimbestigahan na rin daw ng Department of Labor and Employment ang nangyaring insidente. Cesar Apolinario, GMA News.